Pero yun nga, since we were talking kanina na parang medyo maraming bashings bago ka pumasok at in-expect mo na, may moment ba sa loob na sinabi mo na, shit, baka ako nga talaga yung mauna? Or parang hanggang 2 weeks na lang ako dito, 3 weeks na lang ako dito. Parang in-expect ko ba na parang every nomination or ano na ikaw? Oo naman. Like, bago pa lang ako pumasok, like nasa hotel arrest pa lang. Kasi wala akong ibang magawa kundi mag-isip lang ng mag-isip kung ano kaya mangyayari, magsisimula na, tama ba yung choice ko. So, lagi kong niready yung self ko na once I get nominated, alam kong ako yung lalabas. Parang, hindi naman sa hindi ako naniniwala sa sarili ko, but it's more of doubting kung maniniwala ba yung tao na eto talaga ako, knowing na ang daming issues, na parang, makikita kaya nila na totoong pinapakita ko na eto ko and andito ako to prove na hindi totoo lahat yon. Tapos, kaya yung damit ko, sobrang onti lang talaga. Like, parang good for 2 weeks lang. Yeah, like lahat ng housemates kada titignan nila yung aparador, sabi nila, ang onti pala talaga ng damit mo. No? Akala nila nagjo-joke lang ako, na onti ng damit ko, wala na ako masuot. Sabi ko, oo talaga. As in, onti lang talaga yung damit ko. Kasi in-expect ko na talaga na Oo. ganun. Kasi Just look at you hiram-hiram now. ka na ng damit. Oo. Pero sa boys, kasi naging malaman-laman, hindi na kaya mag-crop top. puro crop top yung mga damit ng girls eh. So sabi ko, guys, may sweater kayo dyan. May oversized shirt ka dyan. Lalo na yung kay Miguel. Diba? Oo. Yung sweater ni Miguel, suot-suot niya sa rehearsal. Diba? Tapos pagdating ko doon, andun siya. Nahiya talaga ako. Sa outside world, no? Tumiklop sa outside world. Oh, pero I'm sure na, yun nga, a lot was going through your mind. You were thinking about the haters na baka ikaw kaagad yung ma-evict. So, what else sa loob ng bahay ni Kuya was most draining emotionally? Siguro yung hindi ko alam kung kamusta na outside. Like, unang-una si Mommy, syempre na parang dalawa lang kami. So, wala akong way na malaman kung asan kaya siya, may kasama kaya siya, ganun. Tapos, sabi, kulit niya nga nun eh. Di ba? Sabi nga nila, sabi ko wala pala takot dapat ipag-alala nun. Okay naman pala siya na. Tapos susunod, syempre, kung worth it ba yung ginawa ko na pagpasok sa bahay ni Kuya? Kasi parang yung pagpasok ko doon, it's a make or break. It's either people will get to know the real me and accept it, or lalo nilang iisipin na plastic ako or eme ko lang yung pinapakita sa loob. As in, overthink ko yun kung nabago na kaya ng actions ko here, nakita na kaya nila na ito ko. Yun yung sobrang hirap inside. Di ka nag-alala kay Allen. Ano? Wala. Nabulong ko lang. Anyway. So, actually, kami viewers, di ko rin in-expect to na pagdating mo pala sa loob, ikaw pala ang magiging pangalawang atik lang. No? Hindi ko rin Diba? si Chef. Si Chef, no? Chef Sofia. Chef Florence. Oh, actually, yeah, true. Actually, siya kasi tagaluto namin sa Samgyup. Oo. Diba? So, yun din pala yung role mo dun sa loob. Oo. Pero, ano reaction mo nung nakita mo na ngayon na paglabas mo na parang ikaw pala talaga yung binagsagang kang second atik lang? Nung paglabas ko, nagulat ako kasi like coming inside nga, yun talaga yung isa naman sa gusto ko na maging sa loob ng bahay. Like, I wanna be an ate talaga. Kasi, puro teens and isa talaga ako sa oldest. Ako nga yung oldest kapuso. So sabi ko, gusto ko maging mature for them na syempre mas bata sila, mas marami ako dapat alam sa pag-aalaga sa bahay, mga chores, yan, pagluluto. So sabi ko, kapag may problems din sila, they can talk to me. So nung paglabas ko, nakita ko na nagawa ko naman pala yung goal ko and extra na lang yung na-wipe out talaga yung bashers. Kaya sobrang worth it yung PBB and sobrang thankful din ako sa PBB kasi hindi ko yun mapapakita sa kahit anong show. As in, dun lang talaga. Totoo. Walang other totoo. avenue. Once in a lifetime experience talaga. Parang, Once in a lifetime experiences. Any other once in a lifetime experiences sa loob ng bahay ni Kuya? Mga first time mo lang maranasan sa loob. Ano ba? walang cellphone. Ayun, cellphone. Di ba ang phone kong tao, pero Ma-phone. yung iniisip ko na, kaya ko yan na walang phone. Tapos nung nasa loob, surprisingly, nung first months, hindi ko hinahanap talaga yung phone ko. Nung 2 months yun, I miss my phone. 2 months na. Doon na Yun lang, nag-kick in. Yun nag-expire. I miss my phone. Pero mas na-appreciate ko doon na totoo pala yung sinasabi ng mga parents natin na iba rin kapag walang technology, walang phones. Kasi na-force talaga lahat na usap-usap on a deeper level about your life. At ayun, nakilala mo silang lahat at ikaw ang naging ate. Sino pinaka naging close mo? Yes. Pinaka naging close si Anton. Kasi given na before talaga coming in, close talaga like lagi namin siyang kasama ni Sean.
Ay, sorry, akala ko tutuloy mo pa yun. Susubo sana ako. Mas pwedeng ituloy mo pa yung kwento mo. Oh, Pero, naging automatic ba yung pagiging ate mo? Like, pagpasok mo biglang parang, ay, parang biglang ako yung nagiging ate? Or was that a thing na parang, o yung isabi mo kanina, you made it a point talaga. So, did they label you as an ate na talaga sa loob? actually, hindi ko rin in-expect na sila rin mismo. Parang first week pa lang sinasabi nila na, you're giving ate vibes. Parang sabi ko, ha, talaga? Eh, kasi di naman ako marunong kung paano maging ate talaga. Especially only child lang ako. So, nung sila na mismo nagsasabi na, para kang ate namin here, syempre happy ako. Kasi at least nagawa ko talaga yung gusto kong maging there for them. Yeah, tsaka parang, sobrang layo sa parang view ng mga tao sa'yo. Yes. Diba? Na parang pagpasok biglang ikaw yung ate. Na may nurturing, ano ka pala, nurturing Oo. side. Na for the bait-baitan pala. Wow! Joke lang. Guys, inaasar ko kasi siya lagi na siya may na mataray siya ganun. Pero actually di naman. Nakita niyo naman, 'di ba? Talagang ganun ko lang siya asarin. Pero bilang ikaw nga yung ate, na pressure ka ba ever na parang ay hindi ako pwedeng maging, hindi ko pwede ipakita sa kanila na nag-overthink na ako, na ganito na parang medyo iniisip ko na yung mga reaction ng mga tao sa labas kasi ikaw yung pinupuntahan nila. Oo naman, kasi like, lagi ko nga iniisip doon kada parang umiiyak ako. Parang, shocks, hindi ako dapat nagbe-breakdown kasi dapat nga strong ako for everyone in the house eh. Dapat, paano sila lalapit sa akin para mag-open up kung makikita nila na ako mismo? Parang nahihirapan ako. So, nung may mga times na umiiyak talaga ako, there were times na tinatago ko na like sa CR ako umiiyak, pupunta ako sa girls room, para paglabas ko, wala na. Kasi ayoko naman na ako yung ate, tapos parang sila pa yung magbibit-bit nung emotional na baggage ko inside the house. So, ikaw ang safe space nila. So, sino naman yung ano mo, naging safe space mo sa loob? Safe space ko sa loob, si Anton talaga. Si Anton talaga. Gets naman. Oo. Diba? Nag-gets ka naman niya. Nag-gets naman niya. Actually, yun yung tanong. Nag-gets ka ba ni Anton? Nag-gets ka ba niya? Parang. Parang. Hindi, pero totoo. oy, seriously, in fairness kay Anton, para siyang nag-mature din sa loob kada mag-uusap Actually, kami. ganyan nga paglabas niya. Yeah. Marami rin siyang na-realize doon. And I was happy na naging closer kami inside. Like kapag may times na parang, ay, napapagod ako. Pupunta lang kami na, Sofia, lika, or Anton, lika nga. Tapos papahinga lang kami saglit. Tapos okay na tayo, balik tayo sa loob. Ganun.